Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang lahat ay sumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na muli, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Unang-una ay maligayang araw sa inyong lahat, sa inyong ikalawang taon ng ministry. Sa aming church, ang tawag ko rito ay founding anniversary. Sapagkat technically, ang ating pinag-uusapan ay ang particular ministry sa isang lugar, hindi ang kabuuan ng church. Kung anniversary ng church, di mas matagal-tagal na yun. 2,000 taon mahigit na. Ano? It was founded on the day of Pentecost. But specifically, tayo ay nagse-celebrate ng anniversary sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ministry na ito. So it's been 2 years. I was here sa pasimula. No? And then last year, Pastor Benji ang naandito. Salamat sa imbitasyon ng inyong pastor at salamat na nagkita-kita tayong muli sa gawain ng Panginoon. At ako'y nagagalak na sabi nga ni Brother Joey sa tabi ko, mga kabats natin. So, tayo rin pala magkikita after many years. 2 taon pa lang ang ministry, pero yung mga taga rito, mga veterano na. Pastor nyo ay hindi naman na bago sa ministry. Niisip ko nga, maganda ang inyong paksa ngayon. Binigay sa akin ni Pastor Ed ang tema, ang talata. At ako ay nagagalak sa tema na yan, kasapatan ng Diyos sa ministry. Nung ako'y nagsimula sa ministry ay masasabi kong napakatotoy ko sa ministry. feeling mature lang, pero marami pa talagang hindi alam nung panahon na yon at marami pang mga kakulangan. At ako'y nagagalak na may isa pang may panibagong ministry na sinimula ng Panginoon at ang itinalaga ng Panginoon na maging manggagawa sa lugar na ito ay hindi bago, kundi isang veterano. At bagamat masasabi ko na wala namang pumapasok sa ministry na fully prepared, pero mas prepared si Brother Ed kaysa sa akin nung nagsimula ako at sa kaniyang pagsisimula. So, tunay na ang Diyos natin ay napakabuti at I pray ngayon pa lang na kayo ay lalong maging matibay, ang inyong pagsasama-sama, ang inyong samahan, pakikisama sa isa't isa ay lalong maging matibay at matatag sa mga panahong darating. Sapagkat kadalasan, mga kapatid, maraming mga gawain, maraming sumama sa umpisa, pero sa kalaunan, yung mga kasama iniiwan yung manggagawa. Naalala ko nung ako'y nagsimula, iniwan ako ng mga kasama ko eh. Noong nagba-Bible study pa lang sa Mandaluyong ay maraming sumasama. Mga unang taon, naging Sunday afternoon ng service, maraming sumasama. At hanggang sa naubos, pati si Brother Joey, iniwan ako niyan. Biro lang, brother. Si Pastor Joel, lalo na kasi siya yung medyo huling nagstay sa amin doon at sumasama at umalalay. At siya rin yung una ring nag-aasikaso ng mga young people noon. Wala na, nung nagkaroon na ng gawain sa Masbate, nag-stay na siya ron. So, naiwan ako mag-isa. Pero salamat, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen. So, aking dalangin na lalong maging matibay sa paglipas ng panahon ang inyong samahan. At ako'y naniniwala na
ganun nga ang mangyayari sapagkat sa panahon na ang ministry dito ay nagsisimula ay mas mature na kayo. Mas marami sa inyo ay hindi na bago sa pananampalataya, hindi na bago sa mga pagsubok, hindi na bago sa mga atake, hindi na kayo madidisillusion sa mga problems ng buhay dahil kayo ay pinatatag na ng Panginoon bago pa man dumating ang pagsisimula ng gawain sa lugar na ito. At masasabi ko na ang ministry sa city ay medyo kakaiba kaysa sa pinanggalingan natin. Laguna, Cavite, especially noon, medyo sabihin nating province pa talaga ang dating. Mas closely knit ang mga tao. Sa city ay hindi masyadong ganon. Karamihan ng mga tao sa city, although majority sa inyo ay galing naman sa San Pedro, pero mapapansin nyo kapag may mga tao nang nagiging bahagi ng gawain, especially sa area na ito na tinatawag, karamihan ng mga tao sa city ay parang transient. They come and go, maaaring mag-stay ng ilang taon sa Maynila, sa Metro Manila, and then after a few years ay ang iba umuwi ng mga province. And so merong kaibahan ang demographics ng ministry sa syudad. And I'm sure na sa mga panahong darating ay maaaring maranasan ninyo at maobserbahan ninyo mga bagay na yan. But of course, ang ministry, ang isang tunay na ministry ay hindi nakatayo dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos na nag-establish nito. Kung kaya magpapatuloy ang ministry hanggang sa kung kailan sa kapasyahan ng Panginoon ay makita niyang tapos na. Isang bagay ang aking natutunan sa ministry, sa paglilingkod sa Diyos, paghawak sa gawain, kahit ang ministry ay hindi permanent. Ang ministry ay hindi permanent sapagkat ang ating buhay sa lupa ay hindi naman permanente. Meron ditong may deadline ang oras natin sa lupa. Individually, personally, meron tayong deadline. Hindi natin alam kung kailan, pero darating at darating yan. Therefore, kailangan ang mahalaga na ang mga naglilingkod sa Diyos ay handang lumakad doon lamang sa daan na gusto ng Diyos tahakin natin. Maaring magagawa ng Diyos na tapusin ang isang ministry abruptly, maaring sa atin ay nakakagulat kapag biglang natapos ang isang ministry. Pero sa Panginoon, ito ay hindi aksidente. Siyang nagsisimula at kung ito ay tatapusin niya, anumang panahon na nais niya sa kaniyang plano, then it's up to Him. At sometimes ang disillusion ay ang ministry ay parang isang permanent possession natin, mga kapatid. But the truth is, hindi tayo ang may-ari sa gawain. Tayo ay stewards. That is, yan ang pinaka-appropriate na word. Tayo ay pinagkatiwalaan lamang. Ito ay sa Diyos na tumawag sa atin, na nag-ipon sa atin sa isang lugar, kung kaya't ito'y nasa kaniyang kamay. At hanggat ang kaniyang kalooban ay nagaganap, hanggat ang kaniyang purpose ay kailangan pa niyang tapusin, then the work will go on at walang makakapigil sa bagay na yan, mga kapatid. But as soon as the work is finished, kahit anong pilit mong kumapit sa ministry, wala kang magagawa. When the work is done,
There was a time sa isang servant of God na nagpasya ang Panginoon. Moses na sinabi ng Panginoon na hindi na ikaw ang maglilid sa aking bayan, papasok sa pangako, sa lupang ipinangako ko sa kanila. For many reasons, for certain reasons. At si Moses ay talagang nanghihinayang sa kaniyang mamimiss na bagay. Pero kahit anong pakikiusap niya sa Diyos, it's done. Diba? That is why hanggat tayo ay may kalakasan at mayroong biyaya na mula sa Diyos para gumanap sa paglilingkod na iniatang sa atin, let's do it. Faithfully. Okay? And gratefully, mga kapatid. Always grateful sa Diyos. Nung isang gabi, I was reminded sa isang bahagi ng Book of Leviticus na kung saan ibinigay ng Diyos through Moses ang duties ng mga Levites at ng mga priests. And there was a line there na sabi ng Panginoon, I have given to you the priesthood or the service. The priesthood as a gift of service. So ang ministry, mga kapatid, ay kaloob ng Diyos ng paglilingkod. Ang paglilingkod natin ginagawa ay regalo ito ng Diyos sa atin. Hindi ito karapatan natin. Ito ay kaloob ng Diyos. At siya ay nalugod na ito ibigay sa atin at ipagkatiwala sa atin. And that's why we must be grateful and we must always be faithful sa Diyos na tumawag sa atin sa paglilingkod na ito. Ang ministry ay parang family yan, no? We're like a family. It grows, ito'y lumalago with proper care and management. Pag marunong mag-alaga ang magulang, natututo. Of course, wala namang nanay at tatay, or lahat ng mga bagong kasal, we come into marriage life na hindi naman talaga fully prepared. Dahil maraming bagay tayong hindi alam at mararanasan pa lang. We will know them by experience. But with proper care, ang family life ay lumalago. Hindi lang nadadagdagan ng anak, lumalago din tayo sa karunungan, lumalago din tayo sa abilidad, lumalago din tayo sa mga pamamaraan, sa mga lessons nating nararanasan. At kasabay ng paglago ng pamilya ay dumadami ang pangangailangan. Diba? Alam niyo, kung practicality ang pag-uusapan, mas madaling mag-handle ng ministry na kakaunti ang tao kaysa marami. Magandang tingnan ng marami, pero masakit sa ulo yun. Pagdating na sa mga problema. Diba? Habang lumalago ang ministry, ay dumadami ang mga pangangailangan, dumadami rin ang mga problems na hinaharap. Dumadami ang mga tao na kailangan nating harapin, tulungan, alalayan. At mas lalo magiging mahirap kung dumadami ang mga tao pero hindi dumadami ang mga mature. Okay? At ang mga tao ay nananatiling, sabihin nating immature or mababaw ang pananampalataya. So, kailangan din sa paglago ng church ay kasama ang paglago ng mga tao. Yung mga nauna ay kailangan lumalago sa pananampalataya, spirituality nila upang sila ay makakatulong sa manggagawa kapag may mga bagong mga taong dumarating sa mga panahong nasa unahan. So we don't begin a family fully prepared, fully equipped. The same is in the ministry. Hindi tayo fully equipped sa ministry, only God can equip us. And that is why napakahalaga na ating makita how maobserbahan how a ministry grows. And I pray na yan ay with your experience, home church na inyong pinanggalingan, of course, ay meron na kayong kaunting kaalaman at karunungan mula sa Diyos
paano harapin ang mga problems sa ministry. So, sa umagang ito, I want to read for our text sa umagang ito, ang 2 Corinthians. Binigay sa akin ni Pastor Ed ang verse 5. So I want to read from verse 4 hanggang verse 6 para sa ating maikling mensahe. Again, happy anniversary everyone and God bless you richly. Kaya ang sabi rito, verse 4, I'm going to read from ESV. Such is the confidence that we have through Christ toward God. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amen. So ang ating keyword dito ay ang salitang sufficiency. Sa NASB, it is translated adequacy. The verb form is adequate or adequate. Or sa NIV, it is the word is competence. Sa New Living Translation, the word is qualification. Sa King James ay sufficiency. And then there's another translation, ang Good News, capacity. So these are the words na synonym ng ating keyword sufficiency. So bigyan ko ng kaunting tatalakay sa umagang ito ang ating paksa, Our Sufficiency in the Ministry. Ang ating kasapatan sa ministry o sa paglilingkod. Napakaganda ng inyong inawit, si Kristo ay sapat sa akin. At bagamat iba-iba ang pagkakasalin sa iba-ibang version, pero makikita natin na ang pinaka-ugat na salita ay ang salitang sapat. Or sometimes, yung kasapatan na yan ay, sa ibang Tagalog natin ay kakayahan. Because it also speaks of ability, capacity, kakayahan para sa paglilingkod. The other word is qualification. So pag sinabi naman natin qualification, ito yung mga katangian na naaangkop para sa paglilingkod na ating ginagampanan. So dito sa ating teksto ay ipinakita ni Pablo na ang kanilang kasapatan, he was speaking in a plural, we are, sabi niya rito, not that we are sufficient in ourselves. So siya ay tumutukoy hindi lang sa kaniyang sarili, kundi sa mga kasama niya sa ministry na nagdala ng ebanghelyo sa Corinth. Obviously, hindi siya nag-iisa. Probably there was si Timothy. Sino pa? Sino kasama niya sa kanyang second missionary journey? Si Silas. Diba? Probably si Luke ay naandun. So, dahil si Luke for some time ay nakasama ni Paul at ni-record niya ang ilang mga events sa ministry ni Pablo. So marami siyang kasama. So he was speaking not only of himself, kundi sa kaniyang team, sa kaniyang missionary team. Paul was a missionary to the Gentiles, dinala niya ang gospel. So hindi niya kinuha ang credit sa kaniyang sarili lamang. He was careful na isama ang mga brothers and probably sisters na kasama niya sa pagdadala ng salita ng Diyos sa mga lugar na yan, specifically dito sa Corinto. So, ilang bagay na gusto kong i-address mga kapatid sa umagang ito ay unang-una ang pangangailangan ng ministry or specifically ang pangangailangan sa kasapatan.
ang pangangailangan ng ministry ng kasapatan na nagmumula sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay laging nahaharap sa marami mga problema. Kung ating titingnan ang ministry ni Pablo, marami siyang hinarap na hostility sa kanyang ministry. May mga taong nag-question ng kanyang credibility, may mga taong nag-question ng kanyang authority, nag-question ng kanyang motive. Bakit ba si Pablo nangangaral? Ito ba ay dahil sa pakinabang? So may mga taong nag-iisip na siya ay nangangaral dahil sa pakinabang or kung siya ba ay talagang qualified maging apostle sapagkat siya ay dating persecutor ng church. So ito ay mga hostile spirits. Apparently, hindi porket ikaw ay sabihin natin malaki ang role sa kingdom of God ay libre ka na or malaya ka sa mga sabihin nating mga pangit na mga pananalita. Excuse ka sa mga problems. The truth is, mas malaki ang iyong responsibility sa kingdom of God, mas malaki ang mga problems na kailangan mong harapin. The higher you go, no, kung bibigyan natin ito ng ranking, the higher you go in the ranks, mas malaki ang responsibility, mas marami ang problema. The greater the ministry you have, mas maraming bumabato. At hindi lang mas marami, mas malalaki rin ang bumabato. Kung ikaw ay nasa ranggo lang na song leader sa church, baka ang bumabato lang sa ministry mo ay mga kapwa mo rin song leader. Sa ibang church, di ba? Or sa mga nakakakita sa iyo o mga kaibigan mo. Pero kung ikaw ay may malaking rank o sabihin natin gumahawak ng mas mataas na sukat ng paglilingkod, then expect na ang maaaring magbato o sabihin natin maging hostile sa ministry mo ay nasa ganung level din. At ito ay naranasan ni Pablo sapagkat dumating ang panahon na ang ministry sa Corinto ay sabihin na lang natin pinasok. Ibig sabihin, may mga taong dumating na ang iba ay kino-question ang authority ni Pablo. Na tila ba sila ay mas magaling kay Pablo, mas maraming alam kaysa kay Pablo, at si Pablo ay hindi marunong magsalita, at si Pablo ay matapang lang yan sa sulat, pero pagdating sa face-to-face, duwag yan. So, maraming mga naranasan ng apostol na ito sa ministry niya. At the good thing is, alam ni Pablo ang kanyang lugar. Alam ni Pablo ang kanyang lugar, kung saan siya, at kung ano siya, kung sino siya. 1 Corinthians chapter 15, di ba? Sabi doon, kung ating babasahin, sabi niya rito, una, pinakita niya sa verse 9, I am the least of the apostles. He knew his place. Hindi siya naghangad na pumantay sa mga doon sa 11 o 12, nadagdagan ulit yun, di ba? Hindi siya pumantay doon sa original na mga apostle ni Jesus. I am the least. And I am not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. I am unworthy. He knows his place. Pero alam din niya kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay niya. But by the grace of God, I am what I am. It is a good thing na alam natin kung saan tayo dapat lumugar. And it is always better. At ito'y tinuro na rin ng Panginoon sa mga disciples na kapag kayo ay naimbitahan, huwag ka agad maghangad ng magandang posisyon, mataas na place doon sa lugar, sa piging. Doon ka muna pumunta sa mas maliit, sa likuran.
Kasi mahirap yung naghanap ka na agad ng magandang lugar mo, tapos aalisin ka rin doon. Mas maganda yung ikaw ay nagsimula sa likod at sabihin, brother, hindi ka dyan. Doon ka sa mas maayos na upuan. At yun ang attitude ni Pablo sa ministry. Hindi siya nag-pretend na siya ay magaling, hindi siya nag-pretend na siya ay maraming kakayanan, hindi siya nag-pretend na siya ay sabihin natin mas capable na i-present ang gospel. He knew his place, but he also knew what God has done in his life. I am what I am by the grace of God. In other words, if I am an apostle, it is not because ginusto ko, kundi ito'y biyaya ng Diyos sa akin. Alright? Sabi niya, another thing, sabi niya, and His grace toward me did not prove vain. Sabi sa verse 10, but I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God that is with me. Ang ministry ay haharap sa maraming mga problema, but it takes wisdom para tayo ay para harapin ang mga problems in the right way, because there is always a wrong way of facing problems or handling problems, and there's a better way. Ang usual na paraan ay of course ay magbato rin tayo ng accusations, parang gumanti tayo mano sa mano, kumbaga. Pero ang Apostol Pablo ay may ibang paraan. Ang kanyang paraan, instead na bumato sa mga nag-accuse sa kanya, siya ay nagsipag sa ministry. Instead na mag-spend siya ng panahon para gumawa at bumuo rin ng accusations para i-justify ang kanyang position, ang kanyang binigyan ng panahon ay ministry. God called me to this ministry. Hindi ako tinawag ng Panginoon para i-defense ang aking sarili, kundi gawin ang dapat kong gawin, at ang Diyos ang bahala sa mga naglilingkod sa Kanya. Sabi niya, I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Kung ang pag-uusapan ni qualifications, perhaps, sa standard ng mga tao, hindi pasado ang Apostol Pablo. Sa standard ng mga unang mga Kristiyano sa Jerusalem, si Paul would not qualify sa ministry. Pero hindi sila ang tumawag kay Paul. Ang Panginoong Hesus ang tumawag kay Paul. Okay? Walang taong naglagay sa kanya, nag-appoint sa kanya sa position. Ang Diyos ang nag-appoint sa kanya sa trabaho na ito, kaya't ang kanyang primary accountability ay nasa Panginoon. At ang Diyos na tumawag sa kanya, ang bahalang magbigay ng kasapatan. Ng kasapatan na kailangan niya. I want to read another verse sa 2 Corinthians chapter 2. Ito ay nasa taas lamang ng ating teksto. In fact, dito galing yung kaisipan ng kasapatan na binanggit ni Paul sa ating teksto. Sabi niya rito sa verse 14, but thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us reveals the fragrance of the knowledge of Him in every place. For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. To the one, an aroma from death to death. To the other, an aroma from life to life. And who is sufficient for these things?
So dito galing yung dito nagsimula yung keyword natin. Who is sufficient for these things? Pinasalamatan niya ang Diyos na nagdadala sa kanilang palagi sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamagitan nila ay nahahayag or naipapaabot sa mga tao ang pagkakilala sa Diyos na nakatulad sa isang pabango. Like a fragrance. Inilarawan niya rito ang ministry nila na parang pabango na kapag nabuksan, hindi maitatago. Humahalimuyak. Nag-spread ang amoy. Ganon ang ministry niya. Nang ito ay dinala, kapag ito ay nakarating sa isang lugar, ay hindi maitatago na mayroong salitang ipinapangaral at ito ay nakakarating sa lahat ng mga tao by word of mouth. Walang social media, walang television, walang radio. Pero by word of mouth ay nag-spread ang gospel at nakikilala sila sa mga lugar na yun. Pero hindi lahat na nakakilala sa kanila o nakaamoy ng pabango ay natutuwa. Yung iba, ayaw nung bango, nung amoy. Yung iba ay na-appreciate nila ang amoy. Of course, hindi naman lahat ng tao ay nakaka-appreciate ng pabango, di ba? Nalala ko yung aking tiyahin noon, si Nanay Luz. Jo, ang ano naman pabango suot mo? Na-allergy ako. Yung mga taong ganun, allergic sa pabango eh. Diba? So, hindi lahat ay nakaka-appreciate. The same is true sa gospel. Nang ito ay dumating sa Corinth o kung saan man, hindi lahat ay nakaka-appreciate. Maaring ang mga kapitbahay ng ang mga unang bahay na napuntahan nila ay nairita. Pero ang iba naman ay nag-respond sa Ebanghelyo. Kaya sabi niya sa verse 16, sa isa, ito ay pabango, ito ay amoy o pabango na mula sa kamatayan patungo sa kamatayan. Sa iba naman, ito ay pabangong mula sa buhay tungo sa buhay. So nagpapakita na hindi talaga ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang ministry ay hindi nagpo-produce ng 100% appreciation. No, hindi. There was a time na meron akong pamilyang bina-Bible study dito, malapit lang sa inyo, sa may Villamor Air Base. There was a brother, nakasama ko sa church, very, very helpful, matulungin sa gawain, at napakaganda ng karakter ng brother na yun. At gusto niyang maakay ang kanyang family. Kaya ako naman ay sinuportahan ko siya. Nag-Bible study kami ron. Ilang panahon. Mga una, may kasama ko, sumunod ng mga buwan, wala na. Sister Joy na lang kasama ko. May mga times na ako lang. Hindi yun ang nakakalungkot. Dahil paglipas ng taon, bumilang talaga ng taon. Eventually, hindi rin pa rin tinanggap. So there was so much labor. Yung effort mo, pagparuot pa rito, by the time ay si David ang aming anak, at kami ay nasa Quezon City, Project 6. So, malayo. And sometimes tumutulong siya, Pastor, mag-taxi na kayo. So, talagang gusto niyang ang kanyang family ay maakay sa pananampalataya. But for some reason, wala, hindi nag-workout. Na-present namin ng gospel, nagkaroon kami ng heart-to-heart na mga conversations sa kanyang family, sa kanyang asawa lalo na. Hindi tinanggap ang gospel. So hindi lahat ng ating pupuntahan ng mga bahay. I don't know kung anong ginagawa ninyong evangelistic work ngayon sa area na ito. Malaki yung kalaban niyo diyan. Hindi lang basta malaki. Pero kayo matakot doon. Okay? May mga tao pa rin naghahanap sa katotohanan. Ang isang naging principle ko noon sa ministry sa pag nagpi-pray at
humingi ng guidance, Panginoon, anong gagawin ko sa paano masisimula ng isang ministry o activity sa pag-spread ng gospel. Ang laging nagiging kaisipan ko noon is hindi lahat ng mga tao ay laban sa Diyos. Meron pa rin mga taong nauuhaw talaga sa Diyos. Pero hindi sila makakalapit sa Diyos unless ang gospel ay dalhin sa kanila. You see? That's why ang ministry ay hindi ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay maging pleasing sa lahat. Para maging kasiya-siya tayo sa lahat. No. The fact na ang ministry ay ibinigay sa atin, it means tayo ay nasa hostile territories ng sanglibutan. The gospel always exists in hostile territories. At yan ang dahilan kung bakit kahit nung buhay pa sila Pastor Franco, sabi na, ang dami natin mga worker, pero kakaunti ang humahayo. Bakit nga naman hahayo? Safe na sa loob ng church. Dito lang ako mangaral. Sabi ko, ang dami natin mga preachers, pero ang daming preachers ngayon na nangangaral na, pero wala pang naakay na tao sa Panginoon. Sapagkat parang ang nagiging goal ng ilang mga kalalakihan sa ministry ay yun lang makatayo sa pulpit, sa likod ng pulpito. At makapangaral sa iglesia. You know, kung inyong titingnan mabuti mga kapatid, if you have a pastor, and you have a pastor here, then meron nang tagapakain ng kongregasyon sa lugar na ito. And if God is going to raise up more preachers, it is to help the pastor minister the word beyond this congregation. Kaya hindi dapat ang mga ministro nagsisiksikan sa loob ng home church. They should be praying. Exactly yan ang, actually, there was a time nakausap ko si Pastor Nono, exactly yan ang kanyang naging burden. No? Nung siya ay nagsimulang lumitaw nagsisimula sa ministry ni Pastor Villagonza, di ba? So, hindi pa nga siya pinapatayo na parang nagtitraining pa lang sila. Pero anong desire niya? Ang desire niya ay hindi lang basta hindi yung makatulong sa pastor niya, sapagkat ang pastor niya is more than capable. Kahit hindi niya tulungan, ay capable ang pastor niya para mag-feed sa flock. Pero ang kanyang burden ay dalhin ang salita ng Diyos doon sa hindi pa naaabot ng gospel. That is exactly the ministry. That is the goal. That is why we are training workers sa loob ng church. Para madagdagan ang mga ngaral ng ebanghelyo sa mga tao. And that's why ang aking challenge sa mga worker, kung kayo ay talagang tinawag ng Panginoon sa ministry at may burden kayong mangaral ng salita ng Diyos, then magsimula kayo manalangin kung sino o saan kayo nais ng Panginoon dalhin para umabot ng mga kaluluwa. And I don't know kung ito ay consistent sa ibang mga pastors, pero personally, ang aking conviction sa ministry ay hindi tayo qualified. Ang isang worker ay hindi qualified maging elder ng isang church na hindi pa nakaakay ng isang kaluluwa man lang sa Panginoon. Lalo na kung pamilya niya ay hindi niya kayang akayin dalhin sa gawain ng Panginoon. Diba? Sabi ni Paul, paano ka makapag-lead ng congregation kung ang sarili mong family hindi mo kayang dalhin sa paglilingkod sa Diyos? At naniniwala rin akong ganun, mga kapatid. You see, now, I'm saying this sapagkat katulad ng teksto na binasa natin, ang ministry ay kapag ito ay talagang nagsimulang mag-bloom, nagsimulang gumalaw at kumilos, ito ay paparoon sa mga tao na kailangan makarinig ng gospel. Some will appreciate and some will not. At kung tayo ay gusto makapagpatuloy sa ministry na inilagay ng Diyos sa ating mga balikat, then we must be ready. Na hindi lang ang mga tao ay hindi lang matutuwa. In fact, mas marami sa sanglibutan ay hindi natutuwa kapag ang ebanghelyo ay pinapangaral. Diba? Kilala niyo naman siguro si Charlie Kirk, di ba? Ano nangyari kay Charlie Kirk?
31 years old. Very young. Siya ay Kristiyano, bagamat hindi siya preacher, pero very vocal siya sa kanyang pananampalataya. Very vocal siya sa kanyang biblical principles. I'm not saying na lahat ng kanyang tinatayuan ay biblical or tama, pero sabi natin mataas ang kanyang conviction sa mga bagay na pinaniniwalaan niyang totoo at kiniklaim niya na ang kanyang pinaniniwalaan ay ang Biblia na salita ng Diyos. So it comes to a boiling point. No? Dumadami yung mga tao. Makikita niyo naman sa videos niya eh. Marami siyang supporters. Yung kanyang organization na sinimulan ay nag-build up ng membership, dumami ang mga followers niya. Pero sa kalagitnaan noon, may hostile spirits. So it came to a boiling point at natapos ang buhay niya sa pamamagitan ng isang bala. Such is the risk of ministry. There is real risk sa paglilingkod. Ang ministry ay hindi comfort zone, mga kapatid. I'm sure nararanasan nyo lang, yung pagbibiyahe nyo lang dito, katulad ng inyong mga testimonies, ay nagpapakita na nandito kayo not for comfort, but for service. Para sa paglilingkod. At ang tunay na ministry ay hindi talaga comfort zone. Kung comfort zone ang ating gusto, then let's not get involved with ministry. Mag-attend ka na lang. Yun lang, hindi fruitful ang buhay mo. Pero kung kayo ay sumuporta sa inyong pastor para sa ministry na yan at gusto nyong makatulong sa kanya na dalhin ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga families, then be prepared para sa hostilities na maaaring mangyari. Maaaring yang mangyari sa bahay na inyong pupuntahan, sa mga tao sa paligid, along the way, habang kayo papunta ron, o sa mga pinanggalingan ninyo. Hostilities will always be present hangga tayo ay na-involve sa paglilingkod sa Diyos. But the good thing is, mayroong kasapatan. In other words, maaaring may hostilities, mayroong risk, may danger, may needs. But if a ministry is truly God-ordained ministry, hindi yan mauubusan ng resources mula sa Diyos na tumawag at nagtatag sa gawain na yan. That is why Paul is confident na ang kanilang sufficiency ay galing sa Diyos. Kung may mga tao na hindi nakaka-appreciate sa aming ministry, na nalalagay aming buhay sa alanganin, at kung may mga tao na appreciate at nagre-respond sa gospel, ang tanong niya ay, who is sufficient in all these things? It's a rhetoric question, di ba? Nang ibig niya sabihin, nagagawa namin ito not by our own means, but by God. With the help of God. Kung nagagawa namin ipangaral ang gospel sa gitna ng mga hostile spirits, it is only because our sufficiency is of God. At kung nagagawa namin i-deliver ang gospel to the point na may mga taong nagre-respond at natatransform ang buhay, it is also because our sufficiency is from God. See? So whether ito ay sa ibang tao from life to life at sa iba ay from death to death, sufficiency only comes from God. In fact, sabi sa verse 17, sabi ni Paul, for we are not like the many, peddling the word of God. But as from sincerity, as from God, we speak in Christ in the sight of God. So hindi na kami tulad ng iba na ipinagbibili ang salita ng Diyos.
That is a sabihin natin common issue sa ating panahon. Napakaraming preacher ang talagang nangangaral, ipinagbibili ang salita ng Diyos. There was a preacher na congressman ngayon. Napakayabang niya, sabi niya, sino sa inyo ang mas blessed kaysa sa akin? Wala! Dito sa church na ito. Wala sa inyong mas blessed kaysa sa akin. This was talking about material things. This is a context. And yes, there are preachers who are selling the gospel. They are really preaching for the money, for the people's money. Pero sabi ni Paul, we are not like them. But if we are preaching the gospel, we are preaching it from sincerity. From God, we speak in Christ in the sight of God. Well, that is the real thing, mga kapatid. Sa ministry, we are doing it for God. Because of God and for the glory of God. You see, it is not for our benefit. It is not for our own good. That's why Romans chapter 8 is always misunderstood. Alam niyo naman yung Romans 8 verse 28, di ba? Anong sabi ng verse doon? For we know that all things work together for good to them that love God. Pero kadalasan na-stop doon eh. Dapat tinatapos yung verse. To those who are called according to His purpose. Kaya kung may ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao, it is according to His purpose. Ibig sabihin, may purpose ang Diyos, yung nasa kaisipan niya, gusto niyang pangyarihin, and it so happen na yung taong ito ay sa kanya pinlano ng Diyos na yung purpose niya ay mangyari. Kaya gagawin ng Diyos ang lahat sa ikabubuti. Pero ang talagang layunin ng Diyos is not para lang sa tao, but first and foremost, for His purpose. At kung meron itong mabuting nagagawa sa buhay natin, that is the benefit of being used by God. That is why kapag tayo may pangangailangan, ay nakikita natin ang pagtugon ng Diyos. Pero the moment na lagi na isipin natin ang ministry ay para tugunan ang lahat ng ating kailangan, then magsisimula tayong ma-sidetrack. We must always remember God supplies our needs sapagkat ang buhay natin ay nagsiserve ng purpose sa kaniyang programa. Sabi pa nga ng mga tao nasa gabinete, we serve at the pleasure of the President. Ganon din naman ang ministry. We serve at the pleasure of God. Ngayon, iba na kasi iba na mga cabinet members ngayon. Di ba? Naglilimpak-limpak na. Nakakalula na ang mga perang pinag-uusapan. Kaya yung presidente natin, kamot ulo na lang. Alam niyo, nakakalungkot kasi sa panahon ng term niya, nagtalagang nakita ang paglobo ng korupsyon. Diba? At yun yung nakakalungkot para sa kanya sapagkat lahat yun ay babalik sa kanya. See? Because maraming mga tao nasa government, nasa mga ranking, sabi natin mga high-ranking positions, not to serve the people, but to serve themselves. Diba? Ang pinaglilingkuran ay ang kanilang sarili. At hindi lang yan I'm not only talking about ministers, kahit sa mga ordinary believers, alam nyo, sa ating panahon, ang number one selling point ng gospel and why it is popular sa maraming mga tao is because pinipresent ang gospel as a means of material blessing. Ang nagiging sentro ng gospel ay material wealth. To the point na mga word of faith preachers, especially sa mga nasa television, pag ikay walang pera, wala ka sa kalooban ng Diyos.
Pag ikaw ay mahirap, hindi ka nag-iikapo. Kaya pag ikaw ay walang trabaho, kailangan mo lang magtanim. So ang selling point nila palagi ay pera. Because yun ang kanilang objective. Kaya mga tao naman na ang goal na dumadami sa loob ng mga kasimbahanan ay hindi talaga ang Diyos ang hinahanap, kundi ang benefit na nakukuha sa Diyos. Which is, totoo naman na yan ay nasa Biblia, but it is misused. It is misrepresented. It is presented as the end. The end goal, samantalang hindi yun ang end goal. Ang end goal is to glorify God. We were created by the will of God for the pleasure of God. Sabi ng Revelation 4:11 sa King James, for thy pleasure they were created. There's another verse na pinresent nung nakaraan sa ating fellowship, di ba? Ang Ephesians 2 verse 10. We are God's workmanship created in Christ unto good works. Tayo raw ay gawa ng Diyos. Ano yung gawa ng Diyos sa atin? Ano yung ginawa niya? Yung kaligtasan ay gawa ng Diyos sa atin. Yun ang nasa context ng Ephesians 2. He saved us. It is a gift from God. So tayo ay gawa ng Diyos. Ang ating kaligtasan, ang ating buhay na ngayon ay ligtas, ay gawa ng Diyos so that we will work for Him. Meron siyang plano, meron siyang mga bagay na gusto ma-accomplish sa kanyang kaisipan. Gagawin ko ito at ako'y magtatalaga ng mga taong gagawa nito para sa akin. At ililigtas ko sila. So He saved us so that we can work for Him. Maraming mga tao sa simbahan ang namimiss na ang purpose ng Diyos. Christian life is becoming human-centered. Ang tawag diyan sa mga Bible scholars ay anthropocentric. Anthropocentric means man-centered. Ang sentro ng ministry ay hindi tayo, kundi ang Diyos at ang Kanyang layunin. And if that is true in our ministry, then ang sufficiency natin ay tanging sa Diyos lang natin makukuha. Sa Kanya. God will provide for everything that His ministry will need. Nagustuhan ko yung statement ng isang commentary. Sabi niya, to be divinely appointed is to be divinely supplied. Kung ang nag-appoint sa atin sa ministry ay ang Diyos, then wala nang ibang pwede kang asahan na magpupuno ng kailangan ng ministry, kundi siya rin. At anumang bagay na ating makita na sinusupply ng Diyos so that we can say our sufficiency is in God. Lahat ng yan ay pinoprovide ng Diyos. Hindi para dalhin tayo sa comfort zone. Hindi para tayo ay ilagay muli, ibalik sa isang komportabling kalagayan. The primary purpose of those provision ay para ang ministry niya ay umusad, kumilos. At ang bango ng pagkakilala kay Kristo ay mas lalo pang mag-spread. Kung may comfort kang nararamdaman, that's one of the benefits. But that is not the end goal. It's one of the benefits. Sapagkat ang ating Diyos ay mabuting Diyos. Is a generous God. Marunong siyang mag-alaga. Marunong siyang mag-ingat. Marunong siyang mag-value sa effort ng mga servants niya. So He knows how to give comfort. Kaya yung testimony ng isang brother kanina tungkol sa pagtitinda,
Ayan, alam din siguro ng marami sa inyo naranasan namin yan. Na nagtitinda, buti nga brother, nagtitinda sa mga kapatiran. Kami, mga manager sa isang building. Doon kami nag-aalok ng kanin at ng ulam. Sa kalahating araw, nandun kami nakatambay sa isang area. At ang mga manager labas-pasok. Sino itong mga to? Sabihin pa nung isang brother, pastor ko yan. Di ba? Mas lalo ka tuloy ng liit. Brother na lang, huwag mo na sabihin pastor. Titinda ako dito eh. Diba? So naranasan namin yun. Naglalakad. Na-tricycle. 2 bayong binibitbit ko para dalhin doon sa tindahan. You know, lahat yan ay nararanasan natin ng mga ganyan sapagkat, well, gusto ng Diyos magkaroon tayo ng experience. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng experience na liligunin. Purihin ng Panginoon, naranasan namin yung ganung bagay. Diba? Paano kung hindi ang Diyos ang nagpuno ang aming kasapatan? Baka sa panahon na yun ay nag-iba na ng direction ang buhay. Pero pinatunayan ng Diyos, ang ating sufficiency ay sa Kanya. At kapag nakita niya ang effort ng Kanyang servants, He knows how to give rewards. But still, hindi yun ang ating end goal, mga kapatid. Let's focus doon sa purpose ng ating Diyos. Kaya, maraming hostile spirits ang na hinaharap ang ministry. Inside and out, maraming mga hostile spirits na ating may encounter. Kailangan lang nating magkaroon ng tamang focus kung sino tayo at bakit tayo gumaganap sa paglilingkod na ito. The second thing na gusto kong makita natin mga kapatid, of course, I've been saying that on the side na ang goal ng Diyos sa sufficiency na kanyang pinoprovide. Sabi ni Paul sa verse 6 ng ating teksto, He has made us sufficient to be ministers of a new covenant. So, as I was already saying, ang sufficiency na ipinoprovide ng Diyos sa buhay natin is for the ministry. Ibig sabihin, ang purpose nito ay para ang ministry niya ay mag-move forward. Sa part ni Paul, ay binigyan siya ng ministry na ipangaral ang tipan ng biyaya. Ang ebanghelyo ni Kristo, tinawag niya ditong New Covenant. Of course, ang salitang New Covenant ay galing kay Jesus. It's a term na ginamit ni Jesus doon sa gabi ng huling hapunan. Kinumpara niya, pinakita niya na ang kanyang dugo ay nag-i-introduce ng bagong tipan. Sabi niya, ito ang bagong tipan sa ilalim ng aking dugo. So, ang gospel ay dinala ni Pablo sa mga hentil to present the new covenant, para ipakita sa mga tao ang tipan ng Diyos ngayon, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga bansa. It is a covenant na inoffer ng Diyos sa lahat ng mga bansa. At para ito maging posible, of course, tinalikuran ng Diyos pansamantala ang mga Hudyo at ginawang daan ng Diyos ang kanilang pag-reject sa Messiah para sila ay itabi sa kaunting panahon at ang gospel ay i-present sa lahat ng mga bansa. So that's why we have the gospel. So, sabi niya, if we are sufficient, our sufficiency is of God, who made us sufficient to be ministers of the new covenant. So, whatever we have, whatever sufficiency we experience, 2 taon pa lang kayo, sa second anniversary ay very prominent na ang idea ng sufficiency ng Diyos sa ating kalagitnaan. Meaning, naranasan natin, ito yung naging prominenteng ginagawa ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Pinatunayan niya na siya ang kasapatan sa ministry. Siya ang nagpupuno ng kailangan ninyo sa panahon ng inyong mga struggles.
At ano ang goal doon? Para ang kanyang salita ay lalo pang mag-spread. Naniniwala akong lubos na ang gawain ng Panginoon every time na ito ay napapasimulan sa isang lugar. At alam niyo, hindi lahat ng ministry ay nagpapasimula ng pare-parehong pamamaraan. There are different ways na ang gawain ng Diyos ay nasisimulan. But every time na ito'y ginagawa ng Diyos, pinangyayari ng Diyos. Ang purpose niya ay hindi para mag-ipon lang ng mga tao na ayaw na sa isang lugar. Ang purpose ng Diyos is for you to be God's instruments na lalo pang mag-spread out ang kanyang salita. See? Ang inyong lugar ay hindi lugar ng mga tao magiging takbuhan lang ng mga taong ayaw na sa labas o ayaw na sa ibang lugar, kundi ito'y lugar upang i-spread natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, sa pasimula, di ba, ang ministry sa syudad ay medyo may kaibahan sa mga probinsyang lugar. It's more like a community. Mahirap mag-build ng community sa city dahil karamihan nga ay transient. At alam niyo, isa sa karanasan ko sa ministry ay maraming mga taga-probinsya ang takbuhan pag lumuluwas ng Maynila ay ang gawain namin. Nag-graduate sa Mindanao, nag-graduate sa Leyte, nag-graduate ng high school sa Masbate, trabaho sa Maynila. Doon kayo kay Pastor Joe. Problema, hindi lahat magaganda ang motive eh. Ang iba, taguan lang ang church. Ang talagang gusto lang ay maranasan ng Maynila. Pero para may ma-report sa magulang sa probinsya, magcha-church. Para lang masabi na, nasa church pa rin ako, Nay. Pero hindi na natin alam kung ano nangyayari sa eskwelahan, sa college, o kaya sa kanyang trabaho, kung nababarkada na yan, at kung ano-ano nangyayari. Hanggang sa eventually nawawala. So, bibihira yung hindi nawawala. Sister Tess. Taga-Butuan yan eh. Sa Maynila, nagtrabaho, nag-struggle. At ang marami ay tumalikod na sa pananampalataya. You see, at yun nga sinasabi ko, sometimes nagiging takbuhan nila ang isang gawain para dahil lamang sa tumatakas sila sa mga bagay na ayaw na nila sa probinsya, pero ang intention ay hindi pa rin ayon sa kalooban ng Diyos. And sometimes, kapag ito'y in-accommodate natin sapagkat galing sa ibang church, minsan kausapin pa ako ng magulang sa camp meeting, Pastor, kumusta anak ko? Okay naman, andyan pa. Nag-attend. Sige, Pastor, bahala na kayo, Pastor, ha? Kasi nag-aaral yan, o kaya ganito yan. Okay lang yun, ng mga unang buwan, pero ngayon, pag magkita kami ng tatay niya, sabihin ko, wala na. Hindi na nagpapakita. Diba? Dahil na-attract na sa mundo siguro. Kung umuwi sana, okay na rin. Kung umuwi na lang. And then there are some na nare-recognize ang gawa ng Diyos. And then they become part of the ministry. They support the ministry. They become part of the family, the church family. At nagiging fruitful ang kanilang buhay. Because natututunan nilang ibigay ang buhay nila sa paglilingkod sa Diyos. At nare-recognize nila na sila ay dinala ng Panginoon. For some reason ay nawala sila sa kanilang home church at dinala sa ganitong lugar para maging bahagi ng isa pang gawa ng Diyos. At yun ay napakaganda, mga kapatid. Kaya nga si Pablo, kung babalikan lang natin sandali, ang Apostol Pablo, he was very proud sa ministry niya. Sabi niya, our sufficiency is from God who made us sufficient ministers of the new covenant. And then pagdating sa bandang baba, bagamat hindi na natin tatalakayin, pero
you will find out na kinumpare niya ang ministry na kanilang ginagampanan as ministers of the new covenant. In contrast doon sa lumang tipan. Binigyan ng ilang description. Ang Old Testament ay ministry of death. Sabi niya, ang aming ministry ay ministry of life, ministry of the Spirit. Sabi niya, the letter kills, but the Spirit gives life. So, nakita ni Paul na napakaganda ng kanyang ministry and the fact na ito ay kakaiba. Ang ministry ng New Covenant ay iba kaysa doon sa kaniyang unang nakilalang paglilingkod na nasa ilalim ng mga rules, nasa ilalim ng mga batas, commandments, at ang mga tao kapag nag-miss ng isang command ay nape-penalize agad. Nakilala niya ang Ebanghelyo. At sabi niya, ito'y kakaibang ministry. Ang ministry na ito ay hindi nagko-condemn. Ang ministry na ito'y nagpapatawad at nagbabago ng buhay. Ang ministry na ito hindi pumapatay. Ito'y ministry nagbibigay ng buhay. You see mga kapatid, of course, hindi naman ibig sabihin na walang kabuluhan ng ministry ang mga servants of God na nag-minister under the Old Covenant. We have Moses at ilang mga highly respected na mga servants of God in the Old Testament. But ang point ni Pablo ngayon mga kapatid ay ganito. Ang sufficiency na kaniyang ibinibigay sa kanyang mga servants ay lagi itong commensurate. Ibig sabihin, ito ay katapat ng klase ng ministry na kanilang gagampanan. Right? Halimbawa, si Moses may ministry at si Moses ay, of course, we can say na ang sufficiency ni Moses ay sa Diyos din naman. At kung meron siyang kakayanang nagawa, abilidad na nagawa, at meron siya na-accomplish, ito'y commensurate doon sa ministry na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero ang ibinigay ng Diyos kay Paul is unique in itself. Sa bagong tipan, mayroong sabihin natin, ang ministry na kanyang hinahawakan o ginagampanan ay mayroong kayang gawin sa buhay ng mga tao na hindi nagagawa sa panahon ng ministry ni Moses. At yan ay ang pagsusugo ng Espiritu Santo. Sabi niya, who is sufficient in all these things? God is sufficient. You see? Kung babalikan ko ang Ephesians 2, no, na binanggit ko kanina, at ang Romans 8, may purpose ang Diyos. Pwede nating bigyan ng dalawang kategorya ang purpose ng Diyos. There is a general purpose, meaning layunin na ito na pangkalahatan. It applies to every one of us. Like, sabi sa Ephesians 1, we were chosen in Him before the foundation of the world so that we will be holy and blameless before Him. That applies to all of us. Ang purpose ng pagkapili ay para tayo maging banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Hindi ito para sa isa lang. Ito'y para sa ating lahat. It's a general purpose. Pero merong specific purpose. At ang purpose na specific is mostly ito ay connected sa ministry. Specific work na ginagampanan. Work ng isang pastor, work ng isang apostle, work ng isang elder sa church. So every work na specific na ipinapagawa ng Diyos sa atin, God provides the sufficiency. Alright? Hindi ang Diyos mag-a-appoint ng isang preacher na hindi niya bibigyan ng lahat ng kailangan ng isang preacher. Although hindi tayo magsisimula na fully equipped, pero along the way, dun mo mararanasan ang sufficiency ng Diyos. How can I do this without Him? Paano ko malalagpasan ito kung wala siya? Paano ko matututunan ang mga bagay na ito? Only because God is our sufficiency. At dyan mo makikita na kapag ang Diyos ay may specific work na ipapagawa. And I tell you, maaaring kahit sa loob ng congregation, iba ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng pastor ng congregation at ng mga workers sa loob ng congregation. There is so much difference.
Sabi ko nga sa mga tinitrain ko sa ministry, may mga tinitrain tayo, sabi ko, kapag ang Diyos ay gumagawa sa inyo, of course, may desire tayo. Gusto ko makatulong sa pangangaral. Pero mahalaga rin may malaking kaibahan kapag ginusto mo lang, nararamdaman mo lang na gusto mo, kaysa doon sa nararamdaman mo na tinatawag ka ng Diyos. Kasi pag ginusto natin, of course, nararamdaman natin yan, nagugustuhan natin. Parang dito ako nakalinya. Pero kung hanggang doon lang ang ating dahilan ng pagpasok sa ministry, makikita natin na kailangan nating kumbaga, yung human effort ay laging nasa unahan. Pero iba kapag may pagtawag. Kapag may pagkatawag, merong Diyos na laging nagpapauna sa iyo. Gumagabay sa iyo sa gagawin. Kahit hindi mo talaga completely alam, but God provides the needs. Kung minsan ang provision ng Diyos, doon na mismo sa moment na yun eh. Diba? Doon na mismo sa moment na yun. Di katulad ng sabi ni Jesus, huwag kayong matakot kung kayo ay kalad ka rin sa harapan ng mga maestrado. Sabi niya, ang Ama sa langit, ibibigay sa inyong salita na kailangan yung salitain. Right there. You see? Hindi ibig sabihin na kapag tayo nangangaral, hindi ibig sabihin na, hindi ko na pala kailangan mag-study kasi tinawag naman ako ng Diyos eh. Of course, you need. Kailangan mo pa rin marinig ang truth, mabasa at maintindihan. Ang tinutukoy natin ay yung kakayanan, kung paano mag-deliver, yung kakayanan para maging effective sa paggamit ng mga tamang salita. It is good na kapag tayo haharap sa mga tao ay alam natin ang tamang salita na gagamitin. So a little learning is helpful. Pero ang pinakamahalaga sa likod ng lahat ng 'yan ay yung pagtawag ng Diyos, yung purpose ng Diyos, because if God has a purpose sa iyo para tumayo sa likod ng pulpito, for example, then He will be your sufficiency. Not education. He will be your sufficiency. At kung kayo dinadala ng Panginoon na dalhin ang gospel sa labas, sa mga street dito, well, that's a good thing. And I pray na i-bless ng Panginoon. Marami kaming ginawang ganyang mga activities many years ago. Especially yung nasa Cubao pa. At sa mga early years namin sa Antipolo. Mga young people, very, very passionate sa pagdala ng Word of God sa kalsada. At yun ay nagkaroon ng mga bunga. Kung yan ay anumang work na ipapagawa ng Panginoon sa inyo, He will provide the sufficiency. You can put your trust in God. Well, let's say, for example, na nagkaroon kayo ng mga pag-assign ng task at sabi ng inyong pastor, oh brother, itong iyong gawin, ito yung gawin. Sometimes we can look at that as para bang, si pastor na naman nag-utos nito, so baka hindi masyadong to. Pero kung yan ay ibigay mo sa Panginoon, Panginoon, ako'y na-assign ng aking pastor sa ganitong trabaho. I have this leading, Panginoon, pero ang aking kailangan ay ikaw ang gumawa sa buhay ko. Then mararanasan mo how God works. Sapagkat kung yan ay gawain na para sa Diyos at pinagagawa ng Diyos sa iyo, ang kailangan mong wisdom, it will come when the time, at the right time. Amen? At sa iyong mga hakbang, you will find out, ang Diyos andun na sa unahan. Pinaghanda ka na. Hindi ka pa dumarating, naihanda na ang daan. Kaya nga sabi ni Pablo, our sufficiency is in God. There is a good reason kung bakit ang budget sa ministry hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon ng buo. Para hindi natin magastos. Diba? Mas maganda yung budget ng ministry ay dumarating as the need arises. Lord, wala kaming ganito. Panginoon, kailangan namin. Okay. I provide.
Diba? Kaysa yung hawak mo lahat. Panginoon, ang dami nito. Baka pwedeng kumuha mo ng konti. Magbakasyon kami sandali. Sige. Pero tandaan mo, yan na inihanda ko na sa ministry mo for this coming year. Sige, pastor, utangin ka muna. Bakasyon ko lang. Salamat sa Panginoon, hindi ganun ang paraan niya. Hallelujah. So you can read the rest of chapter 3 at makita ninyo doon paano kinumpare ni Paul ang ministry ng New Covenant sa Old Covenant, sa law. Tinawag niyang letter ang Old Testament at ang New Testament tinawag niyang Spirit. The ministry of the Spirit. So the same is true sa ating buhay, mga kapatid. Now, sa chapter 3 ulit ng Korinto, ang sabi ni Paul sa verse 4, such confidence we have through Christ. Such is the confidence we have through Christ. Ang confidence na ito ay sa ibang salin, it is called boldness. Parang katapangan. Yung panglakas ng loob. Ang ministry, nangangailangan din talaga ng lakas ng loob. In fact, kung atras tayo sa panahon ni Joshua, anong sabi ng Diyos kay Joshua? Be strong and courageous. Maging malakas, maging matapang ka. You have a big task, sabi ng Diyos kay Josue. Wala na si Moses. Sabi niya, bumangon ka at ikaw ngayon ang aking inaatasan, dadalhin mo, ipapasok mo sa lupang pangako ang aking bayan. Magpakalakas ka, magpakatapang ka. Ministry requires strength and courage. I remember one time, sa ilang mga discipleship noon, sa ministers meeting, madalas ko naririnig sa mga senior na pastors, hindi kailangan ng Diyos ang mga duwag. Ayaw ng Diyos ng mga duwag sa ministry. Madalas ikot pagdating sa karuwagan ay ang army ni Gideon. Lakas ng loob nila kasi marami. Pagdating sa recruitment pa lang, ang dami nagtaas ng kamay. Uy, nagtaas ka ng kamay. Taas na rin ako. Gaya-gaya lang pala yun. Nagsimula na, hindi pa nga dumarating yung actual na battle, pero they're going to the battlefield na at marami na silang naririnig, naobserbahan, lumalabas na yung tunay na character. Kaya bago dumating ang battlefield, sabi ng Diyos, Gideon, kausapin mo yung iyong hukbo. Ayaw mo, sino naduduwag? Pwede na umuwi. Ang bilis nag-alsa balutan. 20,000 nag-alsa balutan. Wow. You see? Minsan madali tayong sumama kasi marami. Ando naman tatay ko, ando naman nanay ko, ando naman kapatid ko. Sige, sama na rin ako. Pero hindi doon nakikita ang tapang sa ministry. The truth is, mahalaga ang lakas ng loob, ang katapangan sa ministry. Hindi tapang na sabihin natin na yabang, kundi lakas ng loob, na alam mo na malaki ang role, malaki ang responsibility, malaki ang trabaho sa unahan, but you're still willing to go. Yan ang totoong tapang. Alam mong malaki ang trabaho. Pero willing ka pa rin sumunod sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. See? Ang ministry nagre-require ng katapangan, ng kalakasan, ng kalooban. May mga ilang sulat si Pablo, sabi niya, magpakalalaki kayo. Pati mga sister, sabi niya, magpakalalaki kayo. Ang ibig niya sabihin, maging malakas ang loob niyo. Hindi magkilos lalaki. Sorry. Magbigkis kayo ng mga baywang.
Sa King James kasi ang word doon, quit you like men. Yun ay pag-challenge ni Paul sa kanilang pananampalataya na maging matapang. Hindi lang tayo dapat matapang dahil marami, dahil maganda ang mga sitwasyon. Kundi matapang lalo na kapag may mga problema tayong hinaharap. Diba? Anong isang karuwagan ng Korinto? Yung may kasalanan sa kanilang kalagitnaan, walang nagsasalita. Isang brother na gumagawa ng isang karumaldumal sa harap ng Diyos, kasama sa fellowship, walang nagsasalita. Wala man lang sa inyong marunong? Wala ba sa inyong pwedeng humatol? At yan ay nangangailangan ng tapang. Paano, lalo na kung kapatid ni pastor. Ay, bahala na si pastor dyan. Paano na kung asawa ni pastor? Sorry, Sister Emma. Paano na kung anak ni pastor? Di ba, minsan, there was a time na may mga diakono sa church na baka magalit yung mga nanay. Sabi ko, wag naman hayaang magalagala yung mga bata, takbo. Di kasi pastor, baka magalit yung nanay. Munti ko na lang sabihin, huwag ka na maging diakono. Pagsasaway lang sa bata, karuruwagan pa natin. Ang ministry nangangailangan ng tapangan sapagkat dahil tayo ay nakafocus sa ipinagagawa ng Diyos. There was a point si Pablo ay nakaranas ng struggle pagdating of course, sa Korinto na nga mismo, yung pagsaway sa mga kasalanan at ng kanya itong ginawa, maraming nag-react din, maraming nagsasabing si Pablo ay rude. Kumbaga, magaspang si Pablo. Of course, hindi lahat ay nagkaroon ng magandang reaction sa kanyang hakbang, ng kanyang i-disfellowship ang mga matitigas ang ulo. Pero ginawa yun ni Pablo because he has a work to do. It is his work, it is his job. Yung hindi kayang gawin ng mga elders sa Korinto, kailangan gampanan ng isang mas mataas, isang mas elder na minister to rebuke and to apply discipline. Ginawa niya yun because it is his job. Anong sabi niya sa isang bahagi ng Korinto? Sabi niya, paano kung hindi ko ito gawin? Pwede akong wag na lang mangaral, pero I have an accountability. Ang kanyang nararamdaman, ang nananaig sa kanya ay ang accountability niya sa Panginoon na isang araw, mga taong ito ay pagsusulit niya sa Diyos. Kaya ang ministry nangangailangan ng tapang, especially sa panahon na may mga problema tayong hinaharap. Lakas ng loob para harapin at i-resolve ang mga problems. Mag-resolve ng mga problems, at alam niyo bang isa sa pinakamahirap sa ministry ay yung magpaubaya, yung magparaya. May mga panahon na ang mga taong nagmamalasakit sa manggagawa ay magsabi, Pastor, binabastos ka na. Papayag pa ba tayo niya na binabastos ka na? Pero minsan nananaig yung pagpaparaya sa ministry. At of course, kapag tayo nagpaparaya, binibigyan natin ng daan ng Diyos ang maghiganti. Sapagkat vengeance is never ours. Wala sa kamay ng taong paghihiganti. Walang anumang offense na nagja-justify na tayo ay gumanti. Vengeance always belongs to God. That is biblical. You see? Si Paul ay nakaranas ng maraming struggles pero bumilang ang mga panahon. At ngayon, yung mga taong dati nagiging problema niya, ngayon ay nagiging kagalakan niya sa Diyos. Diba? Kung atras tayo sa chapter 1 ng 2 Corinthians, ang tema ng confidence ay sinimula niya rito sa verse 14 and 15. Sabi niya rito, 2 Corinthians 1:14,
just as you also partially did understand us, that we are your reason to be proud, as you also are ours. Sa ESV, sabi niya, that on the day of our Lord Jesus Christ, you will boast of us as we will boast of you. We are your reason to be proud, as you also are ours, on the day of our Lord Jesus Christ, of our Lord Jesus. In this confidence, I intended at first to come to you so that you might twice receive a blessing. So, dito sa dalawang verse na ito, makikita natin na may binanggit si Paul na kaniyang confidence sa ministry. Sabi niya, ano yung kaniyang naipagmamalaki sa ministry? Yung mga tao mismo, sabi niya, you are our pride. You are the reason for us to be proud. Ganon din naman, sabi niya sa Korinto, sana ma-realize din niyo at kahit pa paano naintindihan ninyo na kami rin ang dahilan ng inyong pagyayabang. Ibig sabihin, ang ministry, as we go on at tayo humaharap sa mga struggles sa ministry at nalalagpasan natin yan, ang mga tagumpay natin sa ministry ay nagiging confidence natin lalo. Habang tayo ay nagwo-work faithfully sa Diyos, na overcome ang mga trials, ang mga tagumpay na ito'y nagbibuild ng confidence. It is true na lalo na sa mga batang minister, mga pastor na nagsimula very young. Maaaring makita nyo malakas ang loob nila na humawak agad ng ministry, pero sa loob nila ay nandoon ang maraming katanungan. Panginoon, paano ko ito magawa? Paano ito? Anong kailangan kita, Panginoon? Kaya kung minsan ang kanilang pagtayo ay parang kulang sa confidence. At alam niyo, ang isang paraan ng mga minister kapag, ng mga preacher, I'm talking only about ministry, no? Especially sa pangangaral. Kapag tayo ay kulang sa confidence, sa pagtayo, may mga makataong paraan para i-build ang confidence. Alam niyo ba ang isang paraan na ma-recognize niyo kapag medyo kulang sa confidence ang preacher? Lagi niyang nire-refer ang mga pastor. That is, ayan ay isang palatandaan ng kakulangan ng confidence sa pagtayo kapag laging lumilingon sa mga preachers. Parang kumukuha ng affirmation. Support ba? Para i-build yung kanyang ipinapangaral. And sometimes, ang isang palatandaan ng kakulangan sa confidence ay panay ang rebuke. Yes. Kahit hindi naman talaga reasonable ang rebuke, pero panay ang rebuke para i-build up ang point niya sa pangangaral, on sermon, yes. Maraming, na-realize ko ito mga kapatid, sapagkat naranasan ko yan. At tinuturo ko sa mga worker ko yan na sometimes, pag tayo ay mga bagong preachers, this is what we do. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi pa natin dapat ginagawa, pero parang gusto nating subukan para ipakita na tayo ay preacher na o kaya ay manggagawa na. At sa isang matagal ng preacher, naiintindihan yan. Why it happens. Pero sa mga congregation, sometimes hindi yun na-appreciate. May isang batang preacher na tinrain ko many years ago. Tuwan-tuwa siya kasi nakapangaral siya, nagampanan niya. So, kinumusta niya sa akin, Pastor, anong iyong comment sa aking naipangaral? Sabi ko, okay naman. Pero kapatiran na nag-comment, brother, ang yabang ng dating mo. Report siya sa akin, Pastor, ayoko na mangaral. Sabi ng sister, ang yabang ko raw eh. Sabi ko, okay lang yan. Talagang ganun lang naman naranasan natin. Maaaring may punto sila na may yabang ang dating mo, pero that's okay, magpatuloy ka lang. Diba? Kasi bagong preacher nga eh. Kailangan niyang i-assert pa ang kanyang sarili sa harapan ng mga tao. It happens. Ang maganda sa kanya, nagpapakorek at maamo ang kalooban. So, tinanggap niya yung comment ng mga kapatiran, pero umiyak siya sa akin. Sa akin siya nagsumbong.
Pero ako naman, siyempre bilang pastor, ay in-encourage ko at tinuruan ko kung paano i-improve yung kanyang. He has become effective sa ministry. So binigyan ko siya ng advice, ganito gawin mo, no? The next time na ikaw ay ma-assign uling mangaral, huwag ka mag-focus sa pagre-review. Focus ka sa pag-encourage. So he has become an encourager. Turns out na yun ang kanyang, kumbaga, yun ang kanyang giftedness. So he's an effective minister. So you see, kailangan natin mag-build ng confidence. At yung mga nararanasan natin sa ministry, 2 taon pa lang, very confident na kayo. Thank God. I'm sure marami pa kayong mararanasang trials. Ang aking mga anak, let me just give you a testimony. Ang aking mga anak ay binibuild namin na maging strong personality. No? But the truth is, mahiyain ako. Kilala ko sarili ko kasi, ako'y high school, sa panahon ng aking high school, mahiyain ako. Anong tawag doon? Introvert. Introvert, mas gusto ko yung nagsasarili lang, hindi ako masyadong nakikihalubilo. Kapag may mga bagay akong alam, mas preferred ko na wag na lang sabihin. Kasi baka mapahiya, parang ganun. So yun ang mga sign ng introvert. Kahit sa school, maraming alam, maraming kayang isagot, pero pinipili ko wag sumagot dahil ayaw kong napupunta sa limelight panahon ng mga bagay na gano'n. So, gusto ko yung mga anak ko maging strong ang personality. Huwag kayong mahiyain, huwag kayong ganito. Gusto ko maging malakas ang loob, mag-express ng kanilang mga kaisipan, damdamin. So, we train them that way. At salamat naman sa Panginoon dahil yun naman ay sa tulong din ng Panginoon ay na-train namin sila sa gano'n na maging malakas ang loob kapag may mga kapatiran. Let's say, isang anak ko nagkaroon ng problema sa ibang kapatiran. Sabi niya, Dad, anong gagawin ko? Samahan mo ko. Sabi ko, kaya mo yan. Harapin mo yung problema mo. So, hinaharap nila yung problema nila. Hindi ko sila pinapadrino. May nakakita sa kanila ng kalokohan sa labas, nakarinig, nag-report sa akin, sige, humingi ka ng tawad doon. Kausapin mo at harapin mo ang iyong problema. So, tinuruan ko sila sa ganong paraan. Because, yun nga, unang-una, ayaw kong matulad sila sa akin na mahiyain at problema sa panahon ng aking kabataan, problema ko yung mag-express ng aking saloobin sa harap ng maraming mga tao. Sa ngayon, hindi yun nakikita kasi lagi naman ako nakatayo at lagi ako nangangaral. But the truth is, laging mas preferred ko ang nagsosolo. Kaya kami sa bundok ngayon eh. Walang masyadong maraming tao. Mas preferred ko yung nananahimik lang. So very passive ako. And I think yan ay isang masasabi kong disadvantage ko sa ministry dahil hindi ako engaging sa mga tao pagdating sa usual na takbo ng buhay. Hindi ako very engaging sa mga tao. So I train my children sa ganung paraan so that they will be confident. Gusto ko mag-build ng confidence sa kanila. Pero I was careful na wag silang mag-build ng confidence dahil sa sarili lang nila kakayanan. Kundi matutong mag-depend sa Panginoon, manalangin, magtiwala sa Panginoon, at humarap sa problema na hindi tao ang kanilang inaasahan, kundi ang Diyos ang kanilang inaasahan. You see? At of course, na-realize ko na habang tayo talaga ay natututong humarap sa mga problem, nagbibuild ito ng confidence sa ministry. Ang lahat ng ating accomplishment. Maaring ang ilan sa atin ay mahina pa ang loob, humarap, tumayo, o gumanap ng ministry o merong takot na nararamdaman. Pero kung
susunod lang tayo sa pinapagawa ng Panginoon, yung inyong mararanasan sa field, sa ministry, yan ang unti-unti magbibuild ng confidence sa inyo. Right? Kaya nga si Pablo, ipinakita niya na ang kanyang confidence ay wala sa kanyang sarili. Ang kanyang confidence ay ang mga tao na naging bunga ng kanyang ministry. You see? Kaya pagdating sa chapter 3, kung tatakbo tayo ngayon sa chapter 3, pagdating sa verse 1, anong sabi niya rito? Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need some letters of commendation to you or from you? So pagdating sa chapter 3, dito sa verse 1, ay pinakita ni Pablo na sa ministry niya ngayon, na sa pagsulat niyang muli o pag-present niyang muli na kanyang sarili sa Korinto, hindi ito para kumuha ng recommendation mula sa kanila. Sabi niya, hindi na namin kailangan ang letter of commendation. Pagdating sa verse 2, sabi niya, you are our letter. You are our letter. Ang tinutukoy niyang letter ay letter of commendation. Alam niyo ba yung letter of commendation? Parang referral yan eh. Diba? Pag kayo pupunta sa isang company, minsan, naghahanap yan ng referral letter. May referral ka ba galing sa pinanggalingan mong kumpanya? Di ba? Kasi minsan, ibabase ng company kung tatanggapin ka o hindi. Base doon sa referral. Eh kung hindi maganda ang record, baka hindi ka na rin tanggapin. So sabi ni Pablo, ang aming confidence sa ministry ay hindi kami nangangailangan ng anumang letter of recommendation sapagkat ang aming letter of recommendation, kayo mismo na naging bunga ng aming pangangaral. Kayo ang buhay na sulat. Kayo ang sulat na naisulat sa aming mga puso na nababasa ng lahat ng mga tao. Kaya sabi niya sa verse 4, such is the confidence we have toward God. Ganun ang aming ano bang magandang salin sa Tagalog? Katapangan o lakas ng loob sa harap ng Diyos kay Kristo. Hindi natin dapat atrasan. It is good advice na hindi natin inaatrasan ng ating mga problema, kundi hinaharap. Okay? Sapagkat naniniwala ako, unang-una, kapag tayo laging handang humarap sa problema, God is there to help us. Nandiyan ang Diyos para tumulong sa atin. At sa bawat problem na nare-resolve natin, nagbibuild ito ng confidence sapagkat una, nadadagdagan ng iyong karanasan na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sinasamahan ka ng Diyos. Nadadagdagan ka ng katibayan na totoo ang mga pangako ng Diyos. Yung sinabi niya, tutulungan ka, talagang tinulungan ka. And those experiences builds your confidence. Kaya darating ang panahon, magiging mayabang kayo. Pero hindi yabang sa laman. Kundi yung ating pagyayabang ay dahil sa gawa ng Diyos. Ang ating confidence ay dahil sa gawa ng Diyos. Darating kayo sa punto na kahit kayo lang mag-isa ay handa kayong sumuong sa ministry kahit hindi available ang lahat at ikaw lang ang pwedeng pumunta. Because your experiences in God builds your confidence. Builds your confidence. Alam mong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Look at Paul. Nasaan ang pinakamarami niyang letter? Nasaan ang pinakamagaganda niyang mga sulat? Alam niyo ba kung saan niya sinulat yun? Sa kulungan. Marami siyang epistles na sa kulungan niya isinulat. Take for example, the book of Philippians. Anong napakagandang tema ng book of Philippians? Rejoicing in the Lord. Kailan niya sinulat yun? Habang siya ay nasa kulungan. Rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. Imagine. For to me, to live is Christ, and to die is gain. And whatever gain to me, those I counted loss for the excellency of the knowledge of Christ. You see? Saan niya naisulat yun? Sa panahon nandun siya sa mabibigat ng mga trials. How was he able to do that? Sapagkat
sa dami ng kanyang naranasan sa Panginoon, wala na siyang panahon magmukmuk sa kulungan. Parang break na lang sa ministry yung kulungan eh. O sige, pahinga ka muna. Kaya pagdating sa kulungan, sabi niya, kabagamat ako'y nakatanikala, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya hindi niya tinuring na, kawawa naman si Pablo, mga kapatid, panalangin niyo ako, tulungan niyo ako. Hindi ganun ang kanyang attitude. Ang kulungan ay parang panahon ng kanyang pagpapahinga at ang lagi niyang iniisip kapag siya ay nakalabas, this is what he will do. Sa isang sulat niya, pag-pray niyo kami na merong open door na mabuksan muli at ang salita ng Diyos ay may spread sa ganitong mga lugar. Paul has no time para sa mga self-pity. Hindi ni Paul naranasan ang mag-self-pity sa kanyang kalagayan na walang kasama, na iniiwan siya, na-express niya kay Timothy na siya iniwan ng ibang mga workers. Pero hindi para mag-self-pity, para ipakita lang kay Timothy na kailangan niyang lalo maging matapang at tumayo sa mahusay na aral. See? Bakit? Sapagkat ang mga gawa ng Diyos sa buhay ni Paul ay nag-build ng kanyang confidence. At alam niyo, ang confidence ni Paul, ang ministry niya, ang confidence ng kanyang ministry ay wala sa mga material na bagay, kundi doon sa talagang objective ng ministry, ang mga taong naaabot ng Ebanghelyo. Now, lastly, mga kapatid, let this be a reminder, mga kapatid, na ang tagumpay ng ministry ay hindi natin dapat sukatin sa mga material na bagay. Pwede tayong manatili sa building na ito hanggang rapture or for the next 20 years and still be successful. At hindi tayo magkaroon ng sariling properties. Pwedeng maging successful ang ministry kahit wala ang lahat ng mga material na mga bagay. Sa panahon ng apostol, mayroong kaibahan. May kaunting kaibahan ang kanilang paraan ng paglilingkod sa panahon natin. Because sa panahon nila, there was no house. There was no church building. So wala silang mini-maintain na building at mga facilities at mga equipments. That's why every time Paul says ministry, ang context doon ay wala sa ganitong katulad natin, na merong bahay-sambahan, na merong mga gamit, na merong mga expenses. When Paul talks about ministry, it is about gospel, proclamation, Bible teaching. Yun lang ang context ng kanilang ministry. It has become different sa ating panahon because of the situations, dahil sa nagbagong mga sitwasyon. Pero, wag tayo magpapalin lang. Ang ministry ay hindi sinusukat ng properties, ng facilities, at ng equipment. Ang ministry, it's all about the Word of God and the salvation of souls. Okay? Lahat ng mga bagay na meron tayong nagagamit sa ministry, lahat yan ay incidentals. I call it incidentals. Because kahit wala yan, we should be able to minister. Kahit walang mikropono, I should be able to preach. Kahit walang musical instruments, we should be able to sing and proclaim the Word of God. But if we have that, those are incidentals para tumulong sa ministry na ating ginagampanan. But we don't measure ministry by these things. Sukatin natin ang ating ministry sa mga taong dinadala ng Panginoon. Sa mga buhay na natatransform, sa mga family na nai-equip, sa mga workers na lumalago at lumilitaw at nagiging able ministers of the gospel sa ating kalagitnaan. Yan ang dapat na magandang maging sukatan ng ministry. Because I believe, kapag may mga family na tumitibay sa pananampalataya, mga young people, mga bata na hindi na kailangan lumabas, mabackslide, kundi magpapatuloy, maglingkod sa Diyos hanggang sa sila ay may pangasarili ng pamilya.
then I can say, successful ang ministry. Because people are taught the Word of God and they become truly part of the kingdom of God. That's the whole point, mga kapatid, ng ministry. Okay. That's why, mas maganda na ang focus, if we are going to, like katulad ng ating anniversary na sineselebrate ngayon, it is a good thing na ating maalala ang mga gawa ng Diyos sa nakaraan. It is better that we always look forward. Anong gagawin ng Panginoon for the next year sa ating buhay? Diba? Mula ngayon, this is our second year. Pero ano ang gagawin ng Diyos for the next year? Anong trabaho meron ang ating pastor? Anong trabaho ang haharapin ng mga elder ng church, ng mga diakono, at ng inyong mga family sa gawain na ito? Will you be supporters sa ministry ng inyong pastors? Will you have your own ministry na ibibigay ng Panginoon? Then, yun ang ating tingnan sa unahan. Because that's the whole point, mga kapatid. We don't look backward. We always look forward. Kaya nga sabi ko sa church, ang tamang pagbilang ng araw ay hindi pagbilang ng dami ng taon. Oy, 25 years old na ako. Salamat Lord, 26 years na ako. Ang tamang pagbilang ay, Panginoon, nabawasan na 1 taon ang aking paghihintay sa pagbabalik mo. We always look forward until Jesus comes. 2 more verse. 1 Thessalonians 2, sabi rito sa verse 19, for who is our hope, or joy, or crown, or pride in the presence of our Lord Jesus at His coming? Is it not indeed you? For you are our glory and our joy. Di ba? Yan ang tunay na kaligayahan sa ministry. Ang mga tao, ang mga kaluluwa. Ang mga material na bagay dumarating nawawala, pero ang mga kaluluwa na na-establish, they remain to the coming of the Lord. Kasama mo yan for eternity. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 15, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain. So that whatever you ask of the Father in my name, He may give you, so that your fruit may remain. Ang mga material na bagay nalalaos, naluluma, napapalitan. Ang mga kaluluwa, walang kapalit. Pag nawala ang isang kaluluwa, it's lost. That's why ang ating aim sa ministry is to gain souls. To win souls. Diba? Makapanalo ng mga tao sa Panginoon. Let's give all our efforts in winning souls for Christ. At ang lahat ng ating mga equipment, if God provides, let us use them para makapag-akay ng mga tao sa Panginoon. So the Lord bless you and happy anniversary to everyone. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us all stand. I want to sing a song. Familiar naman siguro sa lahat ito, yung In Christ Alone. Sana meron kayong lyrics. Wala akong dalang lyrics dito. Okay, habang nagpiprepare ang mga musicians, In Christ Alone, I want to thank the Lord muli sa inyong buhay, mga kapatid. Ang marami sa atin ay matagal na tayo magkakasama. You have a fresh ministry sa inyong harapan ngayon, sa inyong buhay. At because it's a fresh ministry, there will be many, many struggles. Because kailangan i-vindicate ang ministry na yan at kailangan maging fruitful ang ministry na yan. My prayer is, huwag kayong ma-discourage kapag dumarating ang inyong mga trials. I'm confident na ang inyong pastor is a God-ordained pastor sa lugar na ito. I am confident na kayo ay inipon ng Panginoon for this purpose. Maaring may mga problema
nangyari at hinarap. But I believe na inalaw yun ng Panginoon upang ma-accomplish niya kanyang purpose. At sa 2 taon ng inyong ng ministry sa lugar na ito, I am pretty sure na nagsisimula pa lang ang Diyos. Kung meron pang maraming taon sa unahan hanggang sa pagbabalik ni Kristo, nagsisimula pa lang ang Panginoon sa inyong mga buhay. So please don't be discouraged. Support your pastor. Support one another. Love one another. Help one another. At magkaroon kayo ng noble goal, high ambition in Christ. At yan ay ang pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Kung maraming magdi-discourage sa inyo dahil sa kabataan ng inyong ministry, huwag kayong tumingin sa kanila. Maniwala kayo doon lang sa tumawag sa inyo. Tayo maniwala sa comment ng tao. Ang salita lang ng Diyos ang ating paniwalaan, mga kapatid. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles lost. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Thank you, Lord. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those glories could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Thank you, Lord. My source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Amen. And only His tender mercies, thank you, Lord, reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor, yes, Lord, than just to know. Praise God. And to come against the losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Yes, Lord. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Hallelujah. My source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for the sufficiency. Thank you for the sufficiency. Hallelujah. In this ministry. My source of hope. My source of strength. My source of strength. My source of hope is Christ alone. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus.
Hallelujah, Lord. Ikaw, Lord, ang nag-empower sa amin sa ministry na ito, Panginoon. You have enabled us for the ministry, Lord. None of us is worthy. None of us is fit for the work. It is you who qualifies us. It is you who equips your people. And we thank you, Lord, for equipping your servants, your men and women in this congregation, in this ministry, Lord Jesus. You have equipped them, Lord, over the years. Oh Lord, for such a time as this, Panginoon, na ikaw ay mag-establish ng isang gawain sa lugar na ito, Panginoon, so that your gospel will continue to spread in this area, Lord, of our country, Lord. We honor you and bless you, Lord, for every life na iyong inipon sa lugar na ito. And I pray that these lives will be fruitful, O Lord, for your glory and honor alone. And I pray, O Lord, that their fruits will remain. Hallelujah. So that we may have boldness, confidence in the day of our Lord Jesus Christ. Panginoon, we have nothing to boast of ourselves, Lord. Sa aming pagharap sa iyo, Panginoon, anong aming may haharap na accomplishment na bunga ng aming lakas at kakayanan at karunungan? Wala kami may pagmamalaki. But if we can save a few souls for your kingdom, if we can bring 1 or 2 families for your kingdom, Lord, na sila ay ma-introduce sa gospel and they will come to know you and they will receive the salvation. Lord, kami ay makakatayong may lakas ng loob sa iyong harapan. Subalit hindi rin sa aming kakayanan, kundi sa iyo na nagbigay ng lakas sa amin. Ikaw ang aming kasapatan, ikaw ang aming kakayahan. Panginoon, I pray, O God, na ang pulpitong ito'y palaging mapuno ng kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. I pray na ang dako na ito, Panginoon, ay laging mapuno ng kalakasang sa iyo lang nagmumula, O Diyos. Mula sa mga ngaral hanggang sa mga lahat ng mga ministering ginagampanan sa lugar na ito, so that no one will boast of themselves, but all glory will belong to you alone, Jesus. God, I pray, O Lord, that you will equip every family in this congregation. Mula sa family ng aming Pastor Ed, Panginoon, sa kanyang wife at sa kanilang mga anak, I pray that you will equip them mightily for your ministry. Hanggang sa family ng mga workers at sa family ng mga individuals na naririto, Panginoon, I pray that everyone will be equipped for ministry, equipped for work, ready for work, passionate for ministry. Oh Lord, because ito ang dahilan kung bakit itinayo mo ang iyong iglesia sa ibabaw ng sanglibutan ito. Oh Lord, we have so many insufficiencies, oh God. Nakakahiyang pag-usapan ng aming mga insufficiencies. Lord, maraming kapintasan ng aming pagkatao, ang aming human character, Panginoon. Maraming pangit, maraming kahinaan, maraming mga bagay na hindi maganda sa iyong harapan. But Lord, we are so grateful. Ikaw na tumawag sa amin, Lord. Pinupunuan mo sa iyong pag-ibig ang lahat ng aming kakulangan. Pinapatawad ang aming mga pagkakasala. Inuhugasan ang aming buhay upang ang lahat ng dumi ay hindi na bumalik at kumapit, kundi ang kabanalan mo ang ma-display sa aming mga buhay. Oh Lord Jesus, I pray, oh God, na every time na kami ay i-present namin ang iyong salita sa mga tao, I pray na ang kanilang makikita ay ang hindi ang aming insufficiencies. Hindi ang aming limited knowledge, ang aming limited language, ang aming limited character, Lord. Fail na character. Kundi ang kanilang makikita ay si Kristo. Ang iyong kagandahan, kabanalan, ang iyong katotohanan. Be sufficient for your people, O God. This is our prayer, O Lord. Be sufficient for the need of your children. Be sufficient, Lord, especially in their times of problems and trials, in their times of persecution. O Lord, may they find comfort, confidence in you. May they find peace in you, so that they will continue the work until our Lord Jesus returns.
We honor you today, and I thank you, Lord, for this privilege to deliver your word. In the wonderful name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Ating sabihin, praise the Lord. Hallelujah. Glory Jesus. God bless you.